Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Marahil marami sa inyo ang kasalukuyang nagsusumikap na mapababa ang inyong mga creatinine level, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, tila ba walang nakikitang pag-unlad. Huwag po kayong mag-alala. Ang solusyon na matagal nyo nang hinahanap ay maaaring nagtatago lamang sa loob ng inyong veggie drawer sa kusina. Mahirap paniwalaan, ngunit mayroong mga partikular na gulay na hindi lamang ligtas para sa ating mga bato o kidneys, kundi aktibong tumutulong upang mapababa ang matitigas na ulo na creatinine level na iyan. Ang mga gulay na ito ay tumutulong sa proseso ng detoxification o pag-aalis ng lason sa katawan, binabawasan ang pamamaga at pinoprotektahan ang kalusugan ng ating mga mahal na kidney. Ngunit narito po ang isang mahalagang paalala, hindi lahat ng gulay ay nilikhang pantay-pantay pagdating sa benepisyong ito. Kaya ang tanong, ano nga ba ang mga dapat ninyong kainin upang mabigyan ng suporta ang inyong mga kidney sa panahong kailangan nila ito? Sa araw na ito, ibubunyag ko sa inyo ang 5 pinakamabibisang gulay na hindi lamang ligtas para sa kidney, kundi aktibong kumikilos upang mapababa ang creatinine. Malalaman ninyo kung paano gumagana ang bawat isa sa loob ng inyong katawan, kung anong mga sustansya ang pinakamahalaga, kung paano sila lutuin ng tama upang mapanatili ang kanilang mga katangiang nagpapalakas ng kidney, at maging ang isang karaniwang pagkakamali na maaaring humahadlang sa inyo na makuha ang mga resultang inaasam. Simulan na po natin. 1. Sibuyas, onions, ang hindi inaasahang bayani sa kusina. Magsimula tayo sa pagtalakay sa isa sa mga hindi napapansing gulay na nagpapagaling sa kidney, na sa katunayan ay laging nasa ating paningin, ang sibuyas. Sa kabila ng kanilang simpleng anyo, ang mga mapagkumbabang bulbong ito ay isang napakagandang pinagmumulan ng mga antioxidant na maaaring makatulong na magpababa ng creatinine at magbigay sa inyong mga kidney ng ginhawang kailangan nila. Ganito po ito gumagana. Ang sibuyas ay mayaman sa isang malakas na antioxidant na tinatawag na quercetin. Ang quercetin ay may kakayahang bawasan ang tinatawag na oxidative stress at pamamaga inflammation sa ating katawan. Ang dalawang ito ay pangunahing sanhi ng sakit sa kidney na maaaring magpabilis sa pagkasira nito at magpataas ng creatinine levels. Kapag nabawasan ang pamamaga, nababawasan din ang bigat o strain sa inyong mga kidney, na nagbibigay sa kanila ng mas magandang pagkakataon upang gumana ng maayos. Isipin niyo po, para itong pampakalma sa ating mga kidney na pagod na sa pagtatrabaho. Bago po tayo magpatuloy, maaari po bang malaman kung taga saan po kayo nanonood o nagbabasa ngayon? Huwag po kayong mag-atubiling magtanong kung mayroon man, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Bukod sa quercetin, pinapalakas din ng sibuyas ang depensa ng inyong katawan laban sa mga free radical sa pamamagitan ng iba pang antioxidants na pangkalahatang nakakatulong sa kalusugan ng kidney. Puno rin ang mga ito ng mahahalagang sustansya na kailangan ng inyong mga kidney, tulad ng iron, folic acid, at mga bitaminang A, B, 6, C at E.
Sa isang tasa ng hiniwang sibuyas, makakakuha kayo ng humigit kumulang 14% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa vitamin C, kasama ang humigit kumulang 167 mg ng potassium at 29 mg ng phosphorus. Ang mga halagang ito ay sapat na mababa upang maisama sa isang dieta na palakaibigan sa kidney o kidney-friendly diet. Ang fiber na taglay ng hilaw na sibuyas ay tumutulong din sa pag-aalis ng mga lason sa katawan na sa kalaunan ay maaaring magresulta sa pagbaba ng creatinine levels. Ngunit hindi lang iyan ang nagagawa ng sibuyas. Kung kayo ay may diabetes o mataas na presyon ng dugo, ang sibuyas ay isang malaking tulong. Natural nitong binabawasan ang presyon ng dugo at pinapabuti ang insulin sensitivity na tumutulong sa pamamahala ng dalawang pangunahing alalahanin na nauugnay sa sakit sa bato. Kaya ngayon, meron na kayong mas maraming dahilan upang isama ang sibuyas sa inyong mga paboritong ulam. Mga dapat at hindi dapat gawin sa paghahanda ng sibuyas para sa kidney. Karamihan sa atin ay mahilig nang gumamit ng sibuyas sa ating mga pagkain. Subalit, ang paraan ng pagluluto nito ay may malaking epekto, lalo na kung ang inyong mga kidney ay nangangailangan ng dagdag na atensyon. Narito ang mga malinaw na dapat at hindi dapat gawin upang mapanatiling kidney-friendly ang sibuyas at makuha ang mga benepisyo nito ng walang panganib. Dapat gawin: kainin ng hilaw hanggat maaari. Dito ninyo makukuha ang pinakamaraming quercetin at sulfur compounds na mahusay para sa pagbawas ng pamamaga at pagpapabuti ng paggana ng insulin. Idagdag ito sa mga ensalada salsa o bilang pampalasa sa ibabaw ng inyong mga ulam. Piliin ang dilaw o pulang sibuyas. Ang mga ito ay may mas maraming antioxidants kumpara sa puting sibuyas. Sa katunayan, ang dilaw na sibuyas ay maaaring maglaman ng hanggang 10 beses na mas maraming antioxidant. Igisa sa langis ng olive oil. Igisa ang sibuyas kasama ng bawang at mga halamang gamot herbs sa kaunting langis ng oliba. Nagpapahusay ito ng lasa nang hindi nagdaragdag ng labis na asin o masasamang taba. Huwag gawin. Huwag iprito deep ang sibuyas. Ang pagprito ay hindi lamang nagdaragdag ng mga hindi kailangang kalorya at masasamang taba, kundi tinatanggal din nito ang marami sa mga sustansyang nagpapalusog sa sibuyas. Ang onion rings, bagamat masarap, ay hindi po ang tamang paraan. Huwag sobrang mag-asin sa mga pagkaing may sibuyas. Ang labis na asin ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo at magpalala sa kondisyon ng kidney. Hayaan ang natural na lasa ng sibuyas ang magdala sa ulam. Huwag kumain ng sobra-sobra. Bagamat napakaganda ng mga benepisyo nito sa kalusugan, ang sobrang pagkain ng sibuyas, lalo na kung hilaw, ay maaaring magdulot ng kabaggas o hindi kanais-nais na amoy sa hininga. Ang ilang kutsara ng tinadtad na hilaw na sibuyas sa bawat kainan ay sapat na para sa karamihan upang makuha ang mga benepisyo ng walang anumang discomfort. Gaano karaming sibuyas ang ligtas kainin? Hanggang 1 tasakap ng hiniwang sibuyas bawat araw ay maaaring ligtas na kainin. Ito ay lalong totoo kung ang sibuyas ay luto dahil ito ay mas madaling matunaw. Oo, ang pagkain ng maraming hilaw na sibuyas
ay maaaring magdulot ng masamang hininga. Ang sulfur compound sa sibuyas, ang sanhi nito na nananatili sa bibig at maaaring pumasok pa sa daluyan ng dugo na nakakaapekto sa inyong hininga kapag kayo ay humihinga. Upang mabawasan ang epektong ito, subukang ngumuya ng mansanas na natural na nagne-neutralize ng sulfur compounds. Ang pag-inom ng maraming tubig at pagnguya ng mga sariwang halamang gamot tulad ng yerba buena mint o perejil parsley pagkatapos kumain ay makakatulong din. Siyempre, ang pagsisipilyo ng ngipin at dila kaagad pagkatapos kumain ay isang mabisang paraan upang mapanatili ang sariwang hininga habang tinatamasa ang mga benepisyo ng hilaw na sibuyas para sa kidney. Para sa mas pinahusay na benepisyo, isabay ang sibuyas sa bawang na nagtataguyod din ng kalusugan ng kidney at kontrol sa presyo ng dugo. Isama rin ang mga gulay na mayaman sa vitamin C tulad ng bell peppers o isang piga ng katas ng lemon upang mapabuti ang pagsipsip ng mga antioxidants. 2. Talong eggplant, ang kulay ube na tagapagtanggol. Mula sa malutong na kagat ng sibuyas, lumipat tayo sa isa pang makapangyarihang gulay na nararapat bigyan ng pantay na pansin sa inyong kidney-friendly na menu. Lalo na kung sinusubukan ninyong natural na mapababa ang creatinine at protektahan ang inyong mga kidney. Handa na ba kayong malaman kung ano ito? Pag-usapan natin ang talong. Naisip nyo na ba na gamitin ang talong upang tulungan ang inyong katawan sa pagpapababa ng creatinine kung hindi pa oras na para pag-isipan itong muli? Ang simpleng gulay na ito ay maaaring isa sa mga pinakamahusay at hindi gaanong pinahahalagahang opsyon para sa inyong mga kidney. Para sa mga may problema sa kidney, ang talong ay isang ligtas at kapaki-pakinabang na pagpipilian. Ang isang tasa ng hilaw na talong ay naglalaman lamang ng humigit kumulang miligram ng potassium at 19 miligram ng phosphorus, mga numerong pasok sa kidney-friendly na limitasyon. Bukod dito, naglalaman ito ng mga bitamina C at B na nagpapalakas sa immune system, sumusuporta sa neurological function at binabawasan ang pamamaga. Mayroon din itong manganese. Alam nyo ba na ang manganese ay tumutulong sa pag-breakdown ng carbohydrates, taba at asukal, pati na rin sa pag-regulate ng cholesterol at asukal sa dugo. Ang pagkain ng sapat na manganese ay hindi lamang nagpapabuti sa paggana ng kidney, kundi pinapalakas din ang inyong immune system at nagtataguyod ng luko ng tagoy ng kalusugan ng buto. Dagdag pa rito, ang folate mula sa talong ay tumutulong sa pag-aayos ng DNA at paggawa ng malusog na pulang selula ng dugo na parehong mahalaga para sa mga taong dumaranas ng pagkapagod at paghina dahil sa sakit sa kidney. At narito pa, ang mas kahanga-hanga tungkol sa talong ito ay mayaman sa anthocyanins. Ito ang mga compound na nagbibigay sa talong ng magandang kulay ube. Ang anthocyanins ay nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo at pinipigilan ang oksihenasyon ng LDL o bad cholesterol na nagpapababa ng panganib ng atake sa puso at stroke. At dahil sa taglay nitong fiber at mababang glycemic index, ito ay perpekto para sa matatag na blood sugar at mas pinahusay na proteksyon sa kidney. Ang pinakamahusay na paraan ng pagluto ng talong. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamahusay na kidney-friendly na paraan upang ihanda ang talong.
Pinapanatili ng paraang ito ang mga makapangyarihang sustansya ng gulay habang banayad na binabawasan ang taglay nitong potassium. Ginagawa itong isang tunay na pagkain na nagpapagaling sa kidney. Hindi ninyo gugustuhing palampasin ang recipe na ito kung seryoso kayo sa paggamit ng pagkain bilang gamot. Narito ang dapat ninyong gawin. Paghahanda, hugasan mabuti ang talong at putulin ang magkabilang dulo. Ang balat ay maaaring kainin, ngunit kung sa tingin ninyo ay medyo matigas ito, maaari ninyo itong balatan. Dahil ang talong ay may likas na mapait na lasa, magandang ideya na budburan ito ng asin at iwan sa loob ng kalahating oras. Tinutulungan nitong ilabas ang kapaitan at pinipigilan din ang talong na sumipsip ng masyadong maraming mantika na maaaring maging dahilan ng pagiging mamantika nito. Mahalaga. Siguraduhing banlawan ng mabuti ang asin bago lutuin. Pag-init ng oven. Painitin ang inyong oven sa temperatura na 232 degrees Celsius, 450 degrees Fahrenheit. Paghahalo ng pampalasa. Sa isang mangkok, paghaluin ang isang butil ng dinikdik na bawang at 1.5 kutsarang langis ng olive oil. Paglalagay ng pampalasa, hiwain ang talong sa gitna pahaba. I-drizzle o ipahid ng pantay ang pinaghalong langis ng oliba at bawang sa mga hiniwang bahagi ng talong. Pagdaragdag ng aroma, kumuha ng 6 na sprigs ng sariwang thyme. Pitpitin ito gamit ang likod ng kutsilyo o isang pandikdik upang mailabas ang aroma nito. Ilagay ang 3 sprigs ng thyme sa ibabaw ng bawat kalahati ng talong. Paglitson, roasting. Ilagay ang mga kalahati ng talong sa isang baking sheet na ang hiniwang bahagi ay nakaharap pataas. Ilitson sa oven sa loob ng halos 45 minuto. Malalaman ninyong luto na ito kapag malambot na at nagsisimula ng maging kulay kape. Paghahain. Bago ihain, pigaan ng sariwang katas ng lemon ang bawat kalahati. Budburan ng durog na paminta, black pepper at smoky paprika ayon sa inyong panlasa. Ang simpleng ngunit napakasarap na recipe na ito ay isang napakagandang paraan upang mapabuti ang kalusugan ng kidney habang kumakain ng isang masarap at nakakabusog na tanghalian. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang talong ay naglalaman ng oxalates na maaaring mag-ambag sa pagbuo ng bato sa bato, kidney stones, sa mga taong mayroon ng ganitong kondisyon. Gayon din bantayan ang dami ng inyong kinakain kung kayo ay sumusunod sa isang dieta na may limitasyon sa potassium. Para sa pinakamainam na benepisyo sa bato, limitahan ang inyong pagkain ng talong sa isang tasa, 22 gram o kalahati ng isang talong. 3. Bawang garlic ang maliit ngunit makapangyarihang sandata. Nasaksihan na natin ang makapangyarihang epekto ng sibuyas at talong sa pagsuporta sa kidney. Ngunit hindi pa po diyan nagtatapos ang ating paglalakbay. Mayroon pang isang gulay na nagbibigay ng matinding lasa sa inyong mga pagkain at kasabay nito ay may malaking benepisyong terapeutiko para sa inyong mga kidney. Ang bawang po ang susunod nating bida. Kung naghahanap kayo ng isang bagay na nagpapababa ng pamamaga, nagkokontrol ng presyo ng dugo at nagpapabuti pa sa paggana ng insulin, dito na kayo. Marahil ang bawang ang pinakamabisang kidney-friendly na gulay na nagtatago sa inyong aparador. Ang sikreto ng bawang ay nasa isa
sa pinakamahalagang sangkap nito, ang alisin. Ang alisin ay isang malakas na kemikal na nabubuo kapag ang sariwang bawang ay hiniwa dinikdik o nginunguya. Ito ang nagbibigay sa bawang ng matapang na amoy nito at karamihan sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Tinutulungan ng alisin na mapababa ang mga antas ng creatinine sa mga pasyenteng may sakit sa bato sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kidney na mas epektibong alisin ang mga dumi. Ito ay gumaganap bilang isang natural na anti-inflammatory at antioxidant na pumipigil sa karagdagang pinsala sa mga tissue ng kidney at binabawasan ang oxidative stress na kadalasang mataas sa mga taong may chronic kidney disease. Pero meron pa, ang bawang ay may banayad na katangiang diuretiko. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang inyong mga kidney na alisin ang sobrang tubig at mga lason tulad ng urea at creatinine sa pamamagitan ng ihi. Kung kayo ay may labis na creatinine o fluid retention, ito ay isang malaking plus. Tinutulungan din nitong mapababa ang mataas na presyon ng dugo, isang pangunahing sanhi at bunga ng sakit sa kidney sa pamamagitan ng natural na pagre-relax ng mga daluyan ng dugo. Dagdag pa rito, ang bawang ay nagtataguyod ng mas mahusay na regulasyon ng asukal sa dugo na mahalaga para sa mga diabetic upang mapanatili ang kalusugan ng kidney. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ang isang butil ng bawang ay naglalaman ng mahahalagang sustansya. Ito ay lubos na ligtas dahil naglalaman lamang ito ng sasalamaapal ng phosphorus at humigit kumulang 2 ng potassium. Makakakuha rin kayo ng humigit kumulang 7% ng inyong pang-araw-araw na folate at 9% ng inyong pang-araw-araw na vitamin B6. Bagamat ang mga sustansyang ito ay tila hindi gaanong karami mahalaga, ang mga ito para sa mga pasyente ng kidney dahil sinusuportahan nila ang pagbuo ng pulang selula ng dugo, kalusugan ng neuron at paggana ng kalamnan. Ang maliliit na dosis na ito mula sa bawang ay maaaring mag-ipon sa makabuluhang paraan kapag kinokonsumo araw-araw. Aling uri ng bawang ang pinakamainam? Pagdating sa nutrisyon at kalusugan ng kidney, iba't ibang uri ng bawang ang may iba't ibang katangian. Talakayin natin sila. Sariwang bawang fresh garlic. Ito ang gold standard. Kapag dinigdik o hiniwa, naglalaman ito ng pinakamaraming alisin at may pinakamalakas na epektong proteksyon sa kidney. Maaari itong igisa durugin ng hilaw sa mga dressing o idagdag sa mga sabaw at nilaga. Pinatuyong bawang dried garlic. Ito ay maaaring nasa anyo ng granules o pulbos. Hindi ito kasing bisa ng sariwa, ngunit isang maginhawang opsyon. Iwasan ninyo ang garlic salt dahil sa mataas na nilalaman nitong sodium. Ang pagpapatuyo ng bawang ay maaaring magbawas sa nilalaman nitong alisin. Giniling na bawang sa garapon, minced garlic in a jar. Bagamat maginhawa, ito ay madalas na ginagamot ng mga preservative at maaaring maglaman ng dagdag na sodium. Kaya hindi ito dapat kainin ng mga pasyente ng kidney na kailangang limitahan ang kanilang paggamit ng asin. Kaya alin ang pinakamahusay? Walang iba kundi ang sariwang bawang. Kapag ginamit ng tama, naglalaman ito ng pinakamalakas na anyo ng alisin at nagbibigay ng buong spectrum ng mga sustansya. Luto o hilaw.
Ang hilaw na bawang ay naglalaman ng pinakamataas na halaga ng alisin, ngunit ito rin ang may pinakamatapang na lasa at amoy, at hindi lahat ay kayang tiisin ito. Subukan ang tip na ito kung iluluto ninyo ito bago lutuin, durugin o hiwain ang bawang at iwanan ito sa loob ng 10 minuto. Dahil dito, ang alisin ay ganap na nabubuo bago pa man ito masira ng init. Pagkatapos nito, maaari na ninyo itong igisa ng bahagya sa langis ng oliba at idagdag sa mga kanin, sabaw o gulay. Nag-aalala ba kayo sa garlic breath o amoy bawang na hininga? Ito ay normal. Ang sulfur compound sa bawang ay maaaring manatili sa inyong bibig at maging sa inyong dugo. Upang makontrol ang amoy, subukang ngumuya ng mga sariwang halamang gamot tulad ng yerba buena mint o perihil parsley kaagad pagkatapos kumain. Ang pag-inom ng green tea ay maaari ring makatulong na natural na ma-neutralize ang mga sangkap na ito. At syempre, huwag kalimutang magsipilyo ng ngipin at dila. Para sa isang mabilis na pagpapapresko, magmumog ng solusyon ng katas ng lemon at tubig. Ang isa hanggang 2 maliliit na butil ng sariwang bawang bawat araw ay itinuturing na ligtas at kapaki-pakinabang para sa karamihan ng mga taong may chronic kidney disease. Kung gagamit ng pulbos ng bawang, siguraduhin ito ay walang asin at huwag lumampas sa 4 na bahagi ng 1 kutsarita bawat araw. Bagamat ang bawang ay karaniwang ligtas, ang ilang tao ay maaaring makaranas ng mga negatibong reaksyon, lalo na kung kumakain sila ng hilaw na bawang. Ang pinakakaraniwang problema ay ang banayad na pananakit ng tiyan kapag hindi pagkatunaw ng pagkain at masamang hininga. Sa mga bihirang kaso, ang labis na dosis ay maaaring maging sanhi ng pagnipis ng dugo, kaya dapat kayong mag-ingat kung umiinom kayo ng mga gamot na pampanipis ng dugo, blood thinners, o may nakatakdang operasyon. 4. Repolyo cabbage, ang simpleng gulay na puno ng sustansya. Ang susunod na nasa ating listahan ay isa sa mga hindi pinapahalagahang gulay sa inyong kusina, ang repolyo. Ito ay higit pa sa isang malutong na sahog sa salad o side dish. Ang repolyo ay isang gulay na siksik sa sustansya, mababa sa potassium, at dapat na nasa anumang menu na nagtataguyod ng kalusugan ng bato. Nagtataka ba kayo kung bakit? Magsimula na tayo. Una sa lahat, ang repolyo ay naglalaman ng maraming makapangyarihang sangkap na tinatawag na phytochemicals. Ang mga natural na sangkap ng halaman na ito ay ipinakita na makakatulong na maiwasan ang mga malalang sakit tulad ng kanser at pabagalin pa ang pag-unlad nito. Sagana rin ang repolyo sa mga bitamina K, C, folate at B. Magkakasama, sinusuportahan ng mga sustansyang ito ang malusog na mga daluyan ng dugo, binabawasan ang pamamaga at pinoprotektahan laban sa oxidative stress. Sa katunayan, ang isang tasa ng tinadtad na repolyo ay nagbibigay ng 54% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa vitamin C, isang sustansyang kilala sa pagpapabuti ng immune function, pagbabawas ng urea, at pagtulong sa pagsasala ng kidney. Bukod pa rito, ang repolyo ay mayroon lamang humigit kumulang 151 ng potassium at 23 mg ng phosphorus bawat tasa, na ginagawa itong isang mahusay na gulay para sa mga taong may problema sa kidney.
At narito pa ang isang mas kapana-panabik na balita, ipinapahiwatig din ng mga pag-aaral na ang mga bioactive na kemikal sa repolyo ay maaaring makatulong na i-regulate ang mga antas ng asukal sa dugo at maiwasan ang labis na katabaan. Parehong ito ay malalaking risk factors para sa pag-unlad ng sakit sa bato. Mayroong iba't ibang kulay ng repolyo, pula, puti, berde, at maging ang napa. Bagamat lahat sila ay malusog, ang pulang repolyo ay may mas maraming antioxidants kaysa sa iba. Ang malalim na kulay ube nito ay dahil sa anthocyanins, ang parehong compound na matatagpuan sa talong na nagtataguyod ng kalusugan ng puso at nagpoprotekta laban sa pinsala sa kidney. Ang puti at berdeng repolyo ay mas karaniwang ginagamit, may mas banayad na lasa at mataas pa rin sa bitamina. Kaya kung bago kayo sa repolyo, magsimula sa berdeng repolyo. Ngunit kung nais ninyo ng dagdag na antioxidant, ang pulang repolyo ay isang magandang pagpipilian. Kapag bumibili ng repolyo, hanapin ang mga ulo na matigas siksik at may mahigpit na nakabalot na mga dahon. Iwasan ang anumang may madulas na panlabas na dahon, malambot na bahagi o mga mantsang kulay kape. Pag-uwi, ilagay ang inyong repolyo sa crisper drawer ng refrigerator. Kapag naimbak ng maayos ang isang buong ulo, ay maaaring tumagal ng hanggang 2 linggo. Recipe: ginisang karot at repolyo na kidney-friendly. Ngayon, i-level up natin ang repolyo sa isang ulam na parehong masarap at masustansya. Handa na ba kayong pagbutihin ang kalusugan ng kidney at magdagdag ng lasa sa inyong mga pagkain? Ang ginisang ito ay magiging bago ninyong paborito. Mga sangkap: 1 tasa ng ginutay-gutay shredded na berde o pulang repolyo, kalahating tasa ng kinayod na karot, 1 kutsaritang langis ng oliba olive oil, 1 butil ng bawang tinadtad ng pino optional, 1 kurot ng luyang dilaw turmeric powder, 1 dash ng durog na paminta black pepper, 1 piga ng katas ng lemon. Mga hakbang: sa isang kawali, painitin ang langis ng oliba. Kung gagamit tagamit ng bawang, igisa ito hanggang sa maging gininto ang kulay. Idagdag ang karot at repolyo. I-stir fry o haluin ng mabilis sa loob ng mga 5 minuto o hanggang sa lumambot ngunit medyo malutong pa rin. Idagdag ang luyang dilaw at paminta at lutuin pa ng 1 minuto. Alisin sa init at pigaan ng katas ng lemon. Iyan na. Meron na kayong isang masarap malutong kidney-friendly at detox-friendly na ginisang gulay. Ang kalahati hanggang 1 tasa ng luto o hilaw na repolyo bawat araw ay isang ligtas at malusog na halaga para sa karamihan ng mga nagdurusa sa kidney. Nag-aalok ito ng malaking dosis ng mga sustansyang pang-iwas sa sakit at pinapanatili ang mga antas ng potassium sa 150 mg o mas mababa bawat tasa. Pine, Baguio beans, green beans, ang berdeng tagapaglinis. Pagkatapos ng masarap na recipe ng repolyo, nag-iisip pa rin ba kayo kung paano magdagdag ng mas maraming kidney-friendly na pagkain sa inyong mga ulam? Ang Baguio beans o green beans ay narito upang ibigay ang kailangan ninyo. Ang gulay na ito ay maaaring makatulong na magpababa ng mga antas ng creatinine at tulungan ang inyong mga kidney. Tuklasin natin ang mga kamangha-manghang benepisyo nito. Ang susi ay nasa kanilang kakayahang bawasan ang oxidative stress at tulungan ang mga proseso ng detoxification ng katawan.
Ang Baguio beans ay sagana sa mga antioxidant tulad ng chlorophyll flavonoids at vitamin C na tumutulong na protektahan ang mga selula ng kidney mula sa pinsala. Ngunit hindi lang iyan. Ang Baguio beans ay kapaki-pakinabang din dahil sa nilalaman nitong mga B vitamins. Nagbibigay sila ng humigit kumulang 9% ng pang-araw-araw na pangangailangan sa folate at 5% ng pang-araw-araw na pangangailangan sa B6. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kakayahan ng katawan na tunawin ang mga protina, binabawasan ng mga bitaminang ito ang pag-iipon ng mga dumi tulad ng creatinine. Bukod pa rito, ang Baguio beans ay nag-aalok ng maliit na halaga ng iron, isang mineral na kailangan para sa paggawa ng malusog na pulang selula ng dugo at pag-iwas sa anemia na karaniwan sa mga pasyente ng sakit sa kidney. Ang balanseng antas ng iron ay nagpapataas ng transportasyon ng oxygen sa mga kidney na nagpapababa ng stress sa bato at nagpapabagal sa pagsisimula ng sakit. Ang isang tasa ng Baguio beans ay naglalaman ng humigit kumulang 209 mg ng potassium at 38 mg ng phosphorus. Dahil dito, ang pagkain ng isang tasa o kahit kalahating tasa lamang ng Baguio beans bawat araw ay sapat na upang suportahan ang paggana ng bato at babaan ang creatinine. Alam nyo ba na ang mga taong may diabetes ay maaaring makinabang ng malaki sa pagkain ng Baguio beans? Tumutulong silang mapanatili ang matatag na mga antas ng asukal sa dugo at maiwasan ang mga biglaang pagtaas dahil sa kanilang mababang glycemic index na humigit kumulang 32. Mataas din sila sa fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal, kaya't sila ay isang mahusay na pagpipilian kapag isinasama sa iba pang mga carbohydrates. Paano pumili at maghanda ng Baguio beans? Ngayon, ang pagpili ng Baguio beans ay maaaring maging mahirap. Pumili ng mga sariwang Baguio beans na matigas at malutong kapag binali. Iwasan ang mga may mantsa o malambot na. Upang mapadali ang pagtunaw, laging hugasan silang mabuti, putulin ang mga dulo at isaalang-alang ang paghiwa sa kanila sa mga piraso na kasing laki ng isang kagat. Kung bibili kayo ng frozen na Baguio beans, siguraduhin ito ay plain, ibig sabihin walang anumang pampalasa, sarsa o idinagdag na asin. Iwasan ang mga delata dahil madalas silang naglalaman ng maraming idinagdag na sodium na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo at pagpapanatili ng likido sa mga pasyente ng bato. Recipe: steamed na Baguio. Beans na may lemon at langgis ng oliba. Ang pinakamahusay na paraan upang magluto ng Baguio beans ay sa pamamagitan ng pag-steam, paggisa, pag-ihaw o kahit stir-fry. Subukan ang recipe na ito para sa steaming kung nais ninyong mapanatili ang karamihan sa vitamin C at antioxidants. Hugasan at putulin ang isang tasa ng sariwang Baguio beans. Ilagay sa isang steamer basket sa ibabaw ng kumukulong tubig. I-steam sa loob ng 5 hanggang 7 minuto o hanggang ang mga beans ay malambot ngunit malutong pa rin. Habang nag-i-steam, gumawa ng simpleng dressing sa pamamagitan ng paghahalo ng 1 kutsarang sariwang katas ng lemon, 1 kutsarang langis ng oliba at 1 kurot ng asin. Kapag luto na ang Baguio beans, ilipat ito sa isang serving bowl at ibuhos ang lemon dressing sa ibabaw. Para sa dagdag na benepisyo sa bato-budburan ng sariwang perehil parsley na mayaman sa antioxidants at 1 drizzle
ng extra virgin olive oil na mayaman sa malusog na taba. Sarap nitong kainin bilang side dish sa anumang kidney-friendly na ulam. Humigit kumulang kalahati hanggang isang tasa ng lutong Baguio beans bawat araw ay ligtas para sa karamihan ng mga nagdurusa sa kidney. Ang tanging dapat malaman tungkol sa hilaw na Baguio beans ay ang mga lectins. Ito ay mga natural na protina na kapag kinain ng marami at hilaw ay maaaring magdulot ng banayad na problema sa panunaw. Ang pagluluto ay nagde-deactivate sa mga ito, kaya piliin ang steamed o bahagyang ginisang Baguio beans. Bonus, ang mabilis at nakakapreskong pipino cucumber. Nariyan na ang nangungunang 5 gulay upang mapababa ang creatinine. Ngunit, teka, mayroon pa. Bukod sa pagiging mabuti para sa inyong mga kidney, may isa pang gulay na tutulong sa inyo na mas mabilis na mapababa ang inyong creatinine levels, ang pipino. Narito ang isa sa pinakasimple at pinakaperpektong pagkain para sa pipino, ang crispy cucumber salad. Mga sangkap: 2 tasa ng sariwang pipino hiniwa, 2 kutsaritang Caesar o Italian salad dressing. Sariwang durog na paminta, black pepper ayon sa panlasa, mga hakbang. Sa isang medium bowl, ilagay ang mga hiniwang pipino at ang salad dressing. Takpan at alugin upang pantay na mabahiran ang mga pipino. Ihalo ang durog na paminta. Palamigin at i-enjoy ang isang malutong at nakakapreskong salad. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Yayan po ang mga gulay na ating mga kaalyado sa laban para sa malusog na kidney. Ngunit higit pa sa listahan ng mga pagkain, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang paalala. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan, lalo na sa ating pagtanda, ay hindi isang parusa o isang mabigat na tungkulin. Ito po ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa ating sarili. Bawat masustansyang gulay na ating inihahanda at kinakain ay isang hakbang, isang maliit, ngunit makapangyarihang hakbang patungo sa isang mas mahaba, mas masigla, at mas masayang buhay kasama ang ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Isipin ninyo na ang bawat kagat ay isang regalo na ibinibigay ninyo sa inyong sarili para sa hinaharap. Ang inyong katawan ay ang tahanan ng inyong kaluluwa. Alagaan natin ito ng may pagmamahal at respeto. Kung nahanap ninyo na kapaki-pakinabang ang mga payong ito, mangyaring i-like po ang artikulong ito para sa mas marami pang simpleng suporta sa kalusugan ng kidney. Marami pa pong darating. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Anong gulay mula sa listahan ang paborito ninyo? Mayroon ba kayong sariling kidney-friendly recipe na nais ibahagi? Gusto ko pong marinig mula sa inyo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pang payong pangkalusugan. Ibahagi nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang din dito. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay pagbabahagi ng kalusugan. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Miguel Santos, nagpapaalala na ang kalusugan ay ang tunay na kayamanan. Mag-ingat po kayong lahat.